Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paayken ka o Kristus. Nung nang may kakabsat ken gagayem ti pamati, naimbag nga bigat kada kay amin. Adatay na po, ti may kasangapulo ket walo a Domingo, ti kadaywan na tiyempo. Ket ti day ti apo nga Domingo, ket iso ti makunkuna tayo nga Saint Jean Marie Vianney Sunday. Gapuana na po tanumay nga Martes, iso ti piyesta ni Saint Jean Marie Vianney. Kanita Domingo, intay apo nga ikarkararagan, dagiti amin nga papadi, kang runaan dagiti diocesano or secular priests, especially the parish priests. Ket amutay apo, nakapagpadi kami, gapu iti grasya na po Diyos. Nakapagpadi kami, gapu iti kararagyo. Pataginayon ti kinapadi mi, babayin met ti panagkarkararagyo kada kami. Isu nga ikararagan da kami kumakan kanayon na po. Amen? Please pray for your priests. Oray no maminsan apo ket kun kuna tayo ket kaslangay adalata ti pakadildilawan ti padi. Amen? Kunada garud apo, the priest is always wrong. There is a shirt. We always wear this in the seminary. And the t-shirt says, if the priest comes late, he doesn't know his time. When the priest comes early, he's too conscious. Agap apurakan kanayon, awang pay panawon na titatao. No tipadi kit ada tilugan na nga nakapinpintas luxurious car kunadaket na barayuboy tibiyag na popadi materialistic launay. Yem no awam matilugan na kakaasip man kinrot-rot kunadaket ni nakakirkirmot ken na imot ni padi. Amen. No kadkadwa na ket babaket kunadaket ni padi very old-fashioned. No kadkadwa na latamot kan kanayon ket dagitag tutubo ni Father feeling millennial. Madimin sa apo mo ti pakaluglugaran men. Isu nga kuna dapo ket the priest is always wrong. Amen. But when the priest gets sick and when he dies, no one will take his place. Amen. So akon ko na tayo po kat, awan na po pati, awan ti sakramento, awan tagkararag, awan ti mamuniag, awan mang kasar, awan iti mang anointar, awan ti mang kumpisar, awan ti mang misa. Isu akabsat, sapi kumata, mayat ngay nga ikarkararagan nyo, ti padi yo lata. In Baguio, in the Cathedral of Baguio, in their adoration chapel, when you go inside the adoration, before you enter the main door of the adoration chapel, there is a box there. And there are a lot of names in the box. And those names are the names of the priests of the Diocese of Baguio. When you get inside, you have to pick a name of the priests and you pray for them. Sabi ko magaruda po, ikarkararagan da kami ni Father CJ, tagsingsingpit kami kan kanayon. Amen? Karkararagan da kami apo, tatno makapagpudno kami kan kanayon, ngagserbi ka da kayo. Kinkarunaan, ikarkararagan da kamlata apo, ta makapagpudpudno kami, ti karimi, ngagserbi ti Dios, ken ti tattao. So today is Saint Jean Marie Vianney Sunday. No, ada po iti regalo yung kada kami nga papadi ket daytoy. Ikararagan da kami tatangal daw. Amen? Secondly po, kayat ko nga ibuksilan man na po, tinagpintas ng Ebanghelyo tatakin na ibasa. Daytoy apo ket the readings of this Sunday speaks about the providential, loving care of God to us. Jay marik na tayo nga haan ngagbaybayan na po Diyos. Marik na tayo nga haan na tayo baybayan na po Diyos. Marik na tayo lata uray ti kaasi ti Apo,
Ket kunatay magbiag tay lata, taited na dagiti kasapulan tayo. God is our providential Father. God is generous God. God is merciful God. God is a loving God, and God is a caring God to all of us. Tagpinda sa po ti Ebanghelyo, daytoy ket di kunatay padang paadu na Apo Jesus, dagiti tinapay ken ikan. 5 nga tinapay, 2 nga ikan. Ngem apay nga napakan na iti agarup ken suruk pay nga 5,000 nga tattao. He was able to feed more than 5,000 men, excluding women. And sometimes we ask the very question, sometimes ito iniisip po namin when we are studying scriptures. Sometimes we also ask the question, is it really Jesus multiplied the loaves and the fish? Totoo kayang pinarami ni Jesus? So imagine, 5 pirasong tinapay, 2 isda. Pero napakain niya ang mahigit na 5,000 tao, excluding women and other people. Kung tatanungin ko po kayo po ba'y naniniwala na nagmilagro ang tinapay at isda? Amen? Sino po hindi naniniwala na talagang literally dumami ang tinapay at isda? Ako rin po nakapag-iisip. Siguro sabi ko, mas malalim ang milagro na ginawa ng ating Panginoon. At marahil sasabihin po natin, ang milagro na ginawa ng ating Panginoon ay ito. When Jesus start to move people, when Jesus start to ask the little boy to bring out his lunchbox and share the loaves and the fish, the miracle started. And the miracle was able to feed 5,000 men. Kasla po kun kuna nakit, nurugyan tayo tagtitinulong. Nurugyan tayo nga lukatan dagiti bulsa tayo. Nurugyan tayo iti agited ti makan, sumurot ti amin, ket makapangan ti amin. That's the miracle of the gospel today. Sinasabi po natin, may mga project po tayo na tayo nagpapasalamat dahil hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sa inyong personal na buhay, sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, alam din po natin, ang bayanihan, when we start to bring out something from our pocket, kahit konti lang po, dumarami, nakakatulong, labis pa, ang sobraan pa, kinkuna tayo, makapasangit, kapwanan ta kuna tayo ket, nagtitinulong gayam, when start to open our pockets, when start to share, even the little things that we have, we can actually help each other. We can actually feed each other. Wala pong nagugutom. Wala pong sana mahirap. Kung lahat ay bubuksan po natin ang ating palad na tumulong sa mga nangangailangan. Amen? You see the miracle of the story of Jesus. Because what makes people hungry? What makes people poor? What makes people suffer? Because most of us, we forget to open our hands, our pockets. We forget to share even the little things that we have. These are the lessons of the gospel today. First, una po, sinasabi po ng Ebanghelyo, huwag mong maliitin. Hamutag-tagibasitin, ti bendisyon na po Diyos ken ka. Huwag mong mamaliitin. Kung anong merong binigay ng Diyos, matuto kang magpasalamat. Dahil kahit maliit na bendisyon ang binigay ng Diyos, kapag matuto tayong magpasalamat, alam po natin na lumalago ang biyaya ng Diyos. Amen? Lalong-lalo na when we learn to
to give and share even the little things that we have. Napakahirap pong tumulong. Minsan nakakaiyak tumulong. Dahil alam mo kahit walang-wala ka na, tutulong ka pa rin. Dahil alam mo nangangailangan sila. Takot tayong tumulong kasi sinasabi natin, paano naman ako? Paano naman ang pamilya ko? Paano naman kami kung tutulong ako? But you see, tama po, ang dasal po natin sa stewardship. Ang mga tao nagsasabi, ibatik mo para kada kami, awam mo ti masakbayan mi. That's the excuse of the greedy person. Amen? Because alam po natin, sa puso po natin, kaya pa nating tumulong kahit nasasagad po tayong tumulong. Dahil alam din po natin na kapag tayo mawawalan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Because alam po natin na kapag tayo tumutulong and we are able to share even the little things that we have, you see, bumabalik. God gives us more. Sa katunayan, siksik, liglig, at umaapaw. Amuya po, nung nakalukat-lat na tiimayo, naman nagtulong kayo. Nakalukat. Isu nga dulat na ti bendisyon nga umay kada kayo. Ta nakalukat ti imayo. Amen? Ngayon no kastoy ti imam, nakirimot ka launay, amo, basit to tagsubligan ka. Ngayon, nagbendisyon na po Diyos, madim matapaya, ti bendisyon na. Amen? And really this applies in our personal life. Wag po tayong matakot na mawalan. Dahil sa ating pagkawalan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Naiiyak na lang tayo kasi alam natin na talyawin na po Diyos nung nasaya at kinimbag ka, tipadam nga tao. God can never be outdone in generosity. God will always notice your kindness. And it will always be rewarded pag tayo po'y naging mabuti sa ating kapwa. Secondly, pinalala po sa atin na pag tayo po'y nagpapasalamat sa bendisyong binigay sa atin ng Diyos, alam niyo po, lagi po tayong masaya. Alam niyo po, may kagalakan sa puso natin if we always learn to be thankful to what God has given to us. Ang taong nagpapasalamat ay taong masaya. Dahil marunong siyang maging kontento kung anong meron siya. Amen? Dahil ang taong hindi masaya, minsan lang nagpapasalamat at hindi kontento kung anong meron siya sa buhay. Those who are lonely and sad are actually people who are not contented with what God has given to them. Amen? Kaya po, magpasalamat po tayo kahit anong binigay ng Diyos sa atin. Let us always learn to be thankful. Because when we learn to be thankful, we will always be happy. Naragsak kalat pa. Tako nam garod kat, amune po Diyos, so papakan na kanto. Agan anus kalata, tadumteng total daw, masupapakan to, nagitirigrigat, ken an anus mo. Amen? May katlo po ken maudi. Daytoy man na po ket nagpintas nga istorya para kada tayo. Maganda pong kwento para po sa atin. Kaya sinasabi ko po, the beautiful story of our gospel reading today is that the miracle happens in the heart of every person. When we learn to care, when we learn to share, when we learn to help, even it's hard to help. Dahil po, dahil apo, iti solusyon, iti panagrigrigat tayo, iti panagbisin tayo,
No masursuro tay laeng, nga agbibinuray, agtitinulong, ken kasta apo magibingay tadakad tayo. That is why kakabsat, ken gagayem ko ken Kristo. Sapay ko magarod, tamabaybayabayan tay lata, iti naman nagparabor ti Diyos. God's providence, God's goodness, God's love, tatno kasta apo, kun kunatay garod, daytoy ti mangidaldalan, ken kastamet nga mang palag-an ti rikna, dagiti agrigrigat ken mabisbisinan. Actually, wala sanang nagugutom. Actually, wala sanang naghihirap. Actually, sana lahat ay masaya kung ang bawat isa matutunan nilang maging bukas loob na tumulong sa kapwa. And you see, the power of caring, the power of sharing can actually make things happen even it is impossible. Awan tihaan nga marami tayo, awan tihaan nga agbanag nga ramiden tayo, no agtitinulong tayo. Amen.